Bakit nga ba dinarayo ang ugpo? Kung hindi mo alam, isa tong mahabang kalye na puno ng street food. Mula sa legendary food trip hanggang sa mga trending na kainan, meron yan sa ugbo. Pati ba naman mga dessert na dati sa mga restaurant at mall mo lang makikita, dito ay binebenta? It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Ayan, narin na tayo sa ugbo. Medyo maaga pa, 5 p.m. pa lang, kaya yung iba nagsiset up pa lang. Pero, syempre pag narinig ka, merong matik na una mong kakainan. Ang Rados Lechon, legendary since 1994. Dini ang Rados Lechon, Eskinita, papasok pa dini. Are ang mga lelechonin, tapos are ang mga isasanod. Yun na, inilagay na ang bahaw. Masarap ang fried rice dini sa Rados Lechon. Ngayon ko nakita rin na niluluto. Ang matik din syempre yung lechon, kaya nga Rados Lechon Pero yan ay kailangan mong partneran ng tumbong. Ari yung lechon, no? Yun, ang tumbong. Chachap-chapin na laan. Ari yung lechon, tatadtarin na laan. Tapos yung asado na yun, masarap din yan. Asado. Kaso marami tayo kakainin ngayon. Kaya pasa mo na dyan. Tapos ari ay gamto, yan yung may sabaw doon. Ari ang ipininta natin din yung tumbong, saka lechon. Tapos yan, garne setup dyan. Parang naglabas lang ng mga mesa at upuan sa labas ng bahay. Aray na ang order natin. Lechon, tapos may slices of raw papaya. Tapos syempre yung fried rice at ang ating binalikan din yung tumbong. Look at that tumbong. Na-miss ko to Ayan na. Ang Rados tumbong. Tingnan naman yung tumbong na kulo-kulubot. And maganda, malinis. Buti na lang malinis. Ayos naman ang amoy. Yung ano niya, yung anggo niya, yung natural lang na anggo. Yung parang pag goto, Batangas, ganyan. Yung natural na anggo ang maamoy mo. Pero ang importante, hindi mapanghi o kung ano man. Yan. May mga green onion yan for freshness. Lagay natin. Sisimulan natin ang ating ugbo food crawl with Rados tumbong. First bite. Thank you, Lord. Itong part na to, medyo chewy itong loob na to. Pero itong malabas, malambot. Sarap ng sabaw, Tapos yan, lalagyan mo lang ng maanghang na toyo mansi. Namiss ko to. Yung kahabihan, hindi na yung pinaghihiwalay ng lechon. So yan, ang pagkain yan with the fried rice. Tapos lalagyan mo ng papaya. And then itong sauce nila. Nakita nyo naman kung gaano kalapot yun, Lami-lumi. Lalagay mo yan ngayon. So, mangyayari dyan, para siyang magiging, bukod sa magiging condiment siya, magiging siya, parang sarsa siya ng papaya. Para magiging papaya salad. Really crispy. Tapos fatty and malambot yung laman. Tapos yan, pwede mo rin iulam sa sabaw. Pwede rin yan yung sinabawan mo. Kaya sabi ko sa inyo, partner talaga yan. Tumbong at lechon. Dati, yung hindi pa sikat yung ugbo street sa mga street food, etong Rados Lechon sa dyan dinadayo dito. Ngayon na
Sikat na ang buong Ugbo Street para sa street food. Lalong sumikat ang legendary na Radus Lechon at Tumbong. Pwede mo rin literal na pagsamahin. Tumbong, toyo mansi, lechon, papaya, and sweet sauce. Solid start sa ating Ugbo food crawl. See you sa next one. Yung kain na yon, kailangan ng panghimagas. Yan, tayo magsusuflé pancakes. Yan ang trending ngayon din na dessert. Ano yung mga flavors available? Ano sa atin? Biscoff. Maghahati na lang kami sa isa. Grabe yung bango, no? Tapos yan, flopping nga naman. Isang order, dalawang ganyan? Oh, dalawa pala. Sulit nga naman. Ganda ng lutoang aray. Tapos yan, nasa expertise din yan na nag-mix sa kaya nag-fold na yan. Kung hindi, babagsak yan. Saka talagang ano yan, perfect yung ingredients niyan. Yung measurement. Parang kasarap na rin. Pero napag-biscoff na tayo. Wow! Ang ganda ng kulay. Look at that golden brown color. Nice! Kakatuwa, hindi siya bumabagsak. Almost like mallows. At ang bango, promise. Talagang kahit kayo nanonood lang din mapapatakam. So ano siya, kasi di ba dalawang pancake yan, pagsa-sandwich yun. So medyo nag-melt na yung biscoff, kaya pinatahin na. Sabi sa inyo, talagang exact measurements yan. Tinitimbang. Lalagyan ng biscoff crumble. Apa nga naman, ayos nga naman ng padaling And look at how jiggly that is. Ito yung fluffy pancakes of it. Ano kung gaano ka-jiggly yan, no? Grabe. And kahit nilagyan na siya ng napakaraming toppings, cream na sobrang dami ang bigat, tapos mga crumble sa cookie, talagang hinold pa rin niya yung shape niya. Yan. Try natin. First bite. Thank you, Lord. In-expect ko sa kanya, parang medyo may pagka-chewy na konti. It's really airy, sobrang lambot niya. As in parang hindi mo na kailangan nguyin, dila lang, okay na. Melts in your mouth. Kita nyo, ang lambot Tapos warm. Yung pinaka-pancake, tamang-tama lang yung pagka-sweetness niya. So yung kung gaano yung level ng sweetness na gusto mo, depende na yun sa topping mo. This is actually a nice treat. Akala mo lang madami, pero actually madami siya. Yan, kita mo naman yung pancake ko. Dalawa. And kita mo ang ganda ng pagkakaluto. Moist pa. Pero dahil sa sarap, akala mo kaunti lang, marami na. Kaya solid ang ating unang dessert sa ating Ugbo food crawl. See you sa next one. Tapos katabi, aring puba, seafood ribs, and steak. Ayokong mag-seafood kasi ako'y baka allergen. Pero sinabi ni sir, meron siyang pinagmamalaki na. Ano yung pinagmamalaki mo sa akin, sir? Ano po? Yung sizzling ice cream. Sizzling ice cream. Na tayo lang meron sa ulo. Ano yung menu dyan? So may mapapaibig. May mga group meals din. Magkano, sir, yung sizzling ice cream? 119. 120 miso ko yung piso. May piso pa. 119. 119. So may sizzling plate and then a bed of salted caramel bar para hindi direct sa ice cream yung heat. Tapos double Dutch na ice cream. Yan. Tapos chopped. Ano yan, sir? Top with chopped
peanut brittles. Peanut brittles. Yan. Mukhang masarap na yan. Oh. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Meron pang gagawin dyan, sir, ano? Yes, sir. Meron pa. Lalagyan ng gravy. Quotation marks. Yun. Right. Yan ang pinaka-gravy niya, Blondie. So, akala mo nga na may sisling. Nausukan din eh, oh. Nag-moist eh. Nice. So, ang way daw ng pagkain yan ay from top to bottom. So, yung ice cream, saka yung chopped na peanut brittle. Pababa. Then, kasama yung bar. Tapos yung mga natunaw na yan. Tapos, subo daw kagad. First bite. Thank you, Lord. Nakakala mo papasok ka. Tapos kukontrahin kagad yung ice cream. Sobrang panalo to yung lamig ng ice cream. Tapos yung warm na bar. Tapos yung init ng sizzling plate. And then yung texture from the chopped peanut brittle. Nice. Sarap nito ah. Kada treat. Another must try din sa Ugbo. Yan, dumami na ang tao sa Ugbo. Pero hindi ganun kadami kasi ngayon ay linggo. Ang madami sa Jadini pag Biyernes sa Sabado. Pagkasunod, dalawang matamis. Kailangan ngayon natin ng maalat. Ang karamihan naman din sa Ugbo, makikita mo rin naman sa ibang food park. Pero iba kasi yung appeal ng Ugbo. Yung talagang isang mahabang kalye ng iba't ibang pagkain and relatively affordable as compared dun sa mga talagang mga high-end na food parks. Parang sarap na rin ah. Mga putok-batok. Para yung mga toppings niya. Tapos yan si Idol. Dire-diretso yung pagluluto niyan. Sa tibay niyan. Nakakapagod dyan. Sakit niyan sa likod. Nagpapoy na si Idol. Nasubukan ko na dati Megamix. Kadami naman yan. Pagsusuper mix na lang kami. 3 daw ang toppings niyan. Ang toppings niyan ay shrimp, broccoli, saka beef. Haba ng pila. Sadyang isa pa rin pinipilahan din sa Ugbo. Tapos yan, yun, nilagyan ng pampalasa. Toss. Over high pressure fire. Talagang may wokey flavor yan. Kaya ako yung linggo nagpunta. Akala ko wala masyadong tao tayo pasok kinabukasan. Ay kadami pa rin. Gara ng paglipat sa salang na uli ng bago. Mamaya magpapapoy yung si Idol. It's veggies. You know. Tapos nilagyan ng pampalasa. Are na ang super mix, bali fried rice. Tapos may beef and merong shrimp. Yung beef hindi masyadong madami and then 2 pirasong shrimp and then broccoli. Pero talagang yung fried rice naman ang binabayaran dyan. Natikman ko na to dati, napakasarap to, napakapanalo. Tama-tama rin. Kahanap ng maalat. Yan. First bite. Thank you, Lord. Sarap. Yung beef niya, medyo manamis-namis ng konti. Yung fried rice, may wokey flavor and maalat. Sulit, may shrimp. Tapos merong gulay. Etong Pawok Manila, kumpara sa Rados sa Tumbong, hindi ganun ka-legendary. As in to, bagong-bago, baby pa lang. Pero, sa sobrang dami itong napasaya, sa sobrang dami itong naging customers na nasarapan, soon enough, magiging legendary na rin ang status niya. Yan, nasarapan siya nung first time namin din eh. Nasarapan pa rin ngayon. Wala daw kupas. Kahit kanin pa lang, oh.
kanin, mixed vegetables, itlog, panalo na. And kaya another can't miss the stop sa Ugbo food trip nyo. Try nyo na. See you sa next one. Dini sa Ugbo, all walks of life eh. Tapos talagang bababae, malalaki, mga bata, mga matanda, mga magkakaibigan, pamilya, lahat welcome dito. Are, balita ako, masarap din ang litsunan tumbungan are. Susunod ka sa akin. Magpapanulak naman tayo din at yung healthy naman, aring Lin's Fresh Fruit Shake. Tingin ko rin pinaka-best seller nila. Are daw, buy one take one for 150 pesos. Ito yan. Ito mga prutas na kasama niya. Sulit na nga naman. Bali parang 75 pesos each. Tapos yun, biniblender na. Yung aming mixed fruit shake. Ito na ating mixed fruit shake. Very refreshing. Ang dominant na flavor dito ay yung mga melon, yung watermelon saka melon. Nandun yung natural sweetness ng mga fruits pero syempre yung sweetener, yung asukal, nagdagdag tamis. Nakaka-brain freeze. Pero sarap. Tingnan natin kung may makikita pa tayo na food trip. Try natin din sa House of Gigi, Sislingan sa Ugbo. Ang in-order ko din ay T-bone, isa daw sa mga best sellers nila yun. Iba-ibang presyo ng T-bone. Yun na sa pinakamalaki, 170. Ari na ang ating tostadong T-bone. Tatapusin natin ang ating epic Ugbo food crawl sa steak. Din sa pagkapasok mo ng Ugbo ay makikita mo na rin House of DG Sislingan sa Ugbo. Umorder tayo ng T-bone. So this is very affordable T-bone, 170 pesos. So I'm not really expecting much, pero try na rin natin. So may Java rice siya. First bite. Thank you, Lord. Considering na well done siya, saka syempre hindi siya ganoon kataas yung quality ng steak kasi mura lang yan. This is not bad. Malambot na rin siya. Kita nyo, kutsara lang yung ginagamit ko panghiwa. And malasa, nice seasoning, salty, nice gravy. Kung nagke-crave ka ng steak din sa Ugbo for 170 pesos, meron ka ng T-bone. Tapos yan, may libre pa silang sabaw. Lalong na nagisulit. Wow, sinigang. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.